meron naman akong gagawin. Isang digital weighing scale. Wala pong brand name. Pagdating sa atin, nung inabot sa akin ng may-ari na dala bit-bit, ito ang cord na may plug. At saka ito. At bukas na. Ayan. Ganyan na siya. Tapos yung mga screw ay inabot rin sa akin na nasa bulsa na. So ito yung kanyang mga screw. Nilagay ko lang dito para hindi mawala. Okay. At bago pala natin simulan ang ating video, shout out sa lahat po ng mga nandyan, mga nanonood sa atin, walang sawang sumusuporta. At kung hindi ka pa naka-follow, follow na sa ating Facebook, Andy Rabino, at sa ating Facebook page na Andy Rabino TV Tech, at sa ating YouTube channel na Andy Rabino TV Tech. Alright, so ngayon, ito, maraming salamat din pala, no, sa inyong lahat, sa walang sawang support. At shout out natin si DIY Pinoy Technician Official, yung ating kaibigan Iting Butingting, at si Master Boys, at si Sir Ricardo Bernardo, at sa lahat-lahat pa po na mga nandyan at laging sumusuporto sa atin. Maraming salamat sa inyo. Shout out, God bless at mabuhay. Enjoy watching. At ito, panoorin nyo at gagawa natin ng video yung ating ginagawang digital weighing scale. At ayan, gumalaw yung ating phone. Dito sa video natin ay susubukan natin na magawa ang yung dinala sa atin, kasi ito tanggal na. At ito siya. Ang sabi ng customer sa atin is namamatay po yung kanyang pag-andar. So sira na daw yung battery. Ang gusto na lang ng may-ari is gagamitin na lang itong kanyang transformer. So nakadirekta na lang sa kuryente at wala na siyang backup pag nagka-brown out. So yan na lang po yung setup na gusto ng may-ari. Yan po yung kanyang request sa akin. At ngayon, dugtong ko muna ito. Ibabalikan ko na lang kayo pag nadugtong ko na. Dugtungan natin ang ating video. At ito na, nadugtong ko na ang cord. Tapos nag-troubleshoot na lang ako na hindi naka-video. Dito ay tuturo ko sa inyo at sasabihin kung ano yung mga ginagawa ko dito sa ating unit, kung bakit ko siya na ayos. So dito sa kalagayan ng unit, palagay ko yung sabi nung nagdala dito, sabi ko bakit bukas na yan? Ang sagot ay binuksan lang daw at tiningnan sa loob, sinubukan gawin. Kasi ang sabi daw, hindi daw ito sa kanya, sa kanyang girlfriend. Yan yung sabi. Yung malinis, ito nilinis ko na ito. Yung mataba yung kanilang pagkahinang, so tinanggal ko yung sobrang tingga. At yun, makinis na po yung ating paggawa. Dito, sinubok yung ating kakayahan sa paggawa para ma-solve natin ang problem. So dito, umaandar na ito. Ipapakita ko lang sa inyo na gumagana na. Okay, dapat ipinakita ko kanina kung paano kung ano yung sira, kasi ito gawa na, kaya parang mahirap na kayong paniwalain. Pero ito, nandito naman yung sira. At ito yung aking mga nilagay. At saka ito. So dito sasabihin ko sa inyo kung paano ko natunton yung sira. Dito ipapakita ko lang muna na ito yung umaandar na. Ayan, oh. Di ba? Tapos tungtungan itong kiluan, oh. Umaandar na, di ba? Ayan, oh. Yung kanyang display, ayun na. At saka yung sa mirror natin na yan, oh. Umaandar na yung display dito sa front, kasi ito sa back. Okay, so umaandar na. Ang kanyang problem dito is itong makikita nyo, itong ilaw na pula, ito yung light indicator, maliwanag siya, pero pag pinower on natin dito sa switch ay dumidilim yan, ito. So yan yung sabi ng may-ari na namamatay daw. Yun ang sabi, kasi sa girlfriend nga niya to, at siguro kinuha doon at dinala sa akin, kasi yung kanilang mga gamit ay ako ang gumagawa, dahil kaklase ko nga yung kanyang tatay. Ngayon, dahil sabi ko parang ayawan ko na, dahil nakita nyo naman sa reels na in-upload ko na bukas na at gutay-gutay na yung kanyang mga connection dito. O diba? So palagay ko ito ay galing sa isang technician. Hindi po yung sinabi niya na, hindi ako maniniwala dun sa sinabi niya na ito ay binuksan niya at tiningnan, dahil galing sa isang technician. Yun yung aking pagkaalam, kasi itong isang resistor ay nandito na, kagaya nitong ginawa ko dito na sa taas. Okay? At yung isang capacitor ay umuumbok na yung kanyang takip sa taas. At saka yung resistor ay putol, yung original, ha. So hindi na makita yung color coding. Hindi ko na alam kung ano ang number, kaya siguro nilagyan ng gumawa ng trial and error kung ano yung number na po pwede. So nilagyan ng
mataas na value, yung 500 plus na resistance, at yung original ay 10. Paano ko nalaman na ito ay 10 ohms? Okay, so ito kukuha ko ng tester para makita nyo. Dito gagamit ako ng digital tester para makita nyo yung number. Ito paano ko nalaman na ito ay 10 ohms. Binasa ko po yung resistor gamit yung ating tester, pero dahil makalawang ay hindi po natin makunik yung ating tester. So ang ginawa ko ay kiniskis ko po ng kuminang siya, yan o. At saka nabasa ko, pero putol ng paa kasi may paa siya na ganito. So naputol dito, kaya pinalitan ng isang resistor ito. So nung tiningnan ko, nung makiskis ko na, buo yung resistor, naputol lang yung paa. Alright, so ito naputol ang paa at binasa natin, ayan o. Meron siyang reading na 7.8 or 8. O, yan o, paiba-iba, diba? Merong 10, 7.2. Ayan. At yung nilagay, yung ipinalit ay ito. Ayan o. 551 ohms. Ang layo, diba? So, pag ganun kataas yung nilagay, normal lang na bababa yung voltahe at malaki yung ibabagsak. Kasi nga, taas na masyado. So ito yung original na naputol pa is ang kanyang reading ay paiba-iba, pero nung ating kiniskis, ayan, merong 3, merong ano. So hindi natin malaman kung ano yung exact, basta yung unang test ko is 10 ohms. So naghanap ako ng 10 ohms ngayon, wala akong makitang 10 ohms sa aking stock na resistor. Ang ginamit ko ay dalawang A10 ohms. So pinaralel ko, nagiging 9 ohms yung kanyang reading. Ngayon ikinabit ko ito, yung nilagay ko na resistor, at ganun pa rin bumagsak at umiinit na mamaso. Tapos ang kulay umiba na kasi masusunog na siya. Ibig sabihin po, may short or may problem sa circuit. Ngayon, paano ko natunton yung sira? Okay, tingnan natin. Ito, ituturo ko sa inyo. Itong kapasitor na nandito, yung filter capacitor, ay nandito yan galing sa taas, ayan o, sa gitna. Nung makita ko siya na umuumbok na yung kanyang itaas, nagsuspect ako dito sa kapasitor, baka siya ang problem. So tinanggal ko at tinest, mababa na po yung kanyang reading, nasa 300 microfarad, itong 470. So pinalitan ko, ayan, pinalitan ko. Ganon pa rin. Ang next ko na ginawa is tatanggal ko yung mga load galing sa circuit na yan. Kasi ito, mula dito, tumawid siya dito. Ayan, pagtawid dyan, hanggang doon. Tapos meron siyang diode, reverse diode yan, para dito sa switch. Ito, yung kanyang switch. Ayan o, switch yan, switch. Tapos, kung i-switch on natin, ito, dalawang wire. Ayan o, dalawang wire. Pag na-switch on natin, ay tatawid siyempre dahil magko-close yung switch, at tatawid mula dyan patawid dito. So ibig sabihin po, ang source natin is ito, papunta sa doon, magsusupply, tatawid ng resistor, ayan, tatawid papunta dito sa mga ibang parts, at hanggang dito, ayan o. Tapos merong dalawang, I think, transistor, ayan o, or tawag natin dito, kasi yung kanyang liter is, ayan, kung mapapansin nyo, is HT7533, pero yung marking sa circuit, sa katawan ng piyesa na ito is 7733-A. Ngayon tiningnan natin yung mga parts, itong capacitor, ito, tsaka ito, tiningnan natin, goods naman siya. So ang ginawa ko, ganito, dinisconnect ko yung paa ng isang IC, ito, ayan siya, parang sa program, okay? Nung ma-disconnect ko, ganun pa rin, umiinit pa rin ang resistor. Ayan o, umiba ng kulay, nagkulay brownish na siya kasi uminit na. Tinanggal ko yan, ganun pa rin. So hindi ko binalik, tinanggal ko uli ito, ang dito sa kabilang IC. Ito siya, tinanggal ko ang connection na ito mula dito sa source, sa piyesa na ito, dalawa, nakaparallel sila. Ayan, o, dalawa sila, o, ayan o, dalawa. Diba? Dalawang piyesa na naka-parallel. Tapos may namagitan na kapasitor, ito siya. So iisa lang kanilang connection, parang pinataasan lang yung current kasi dinoble. So ayan o, iisa lang ang connection, tapos tumawid dito, tapos yung isa tumawid dito. So supply sa IC na ito, dito sa maliit, at yung isa naman na piyesa ay magsusupply dito, ayan o, dito sa isang IC na malaki.
at doon din magsusupply. So nung tinanggal ko itong mga pyesa, no, or ang mga koneksyon, ganun pa rin, umiinit pa rin at dumidilim yung ilaw. Ito, dumidilim siya. Ngayon, tiningnan ko, inanalyze ko, mabuti na lang po ito, para makita. Kung may makita nyo, merong guhit. Ayan o, may guhit, diba? Sa number 3, kumbaga sa emitter ito, tatama ang may guhit na ito. Ito, yun o, dalawa. So meron pa ditong natirang isa. Ayan o. So tiningnan natin, o, diba? Yung may guhit nasa kaliwa, nasa tapat ng flat side. Ayan o, flat side. Mahirap lang kasi mag-zoom in yung ating phone. Okay. So, ibig sabihin, kung nakaharap sa atin yung flat side, nasa kaliwang bahagi yung may guhit. So, ito yung tama. Ayan. Pero nung tinanggal ko ito, ay doon nakaharap sa kabila, at yung kanyang number, yung sa kanang bahagi, yan yung nakatapat doon sa may guhit. Okay. So, binunot ko yung isa at tiningnan ko. Sa tester natin, makikita natin na yung negative to positive. So, kung magkaroon ng power, ito ay mag-leak, di ba? So, yan yung dahilan bakit umiinit yung resistor at nangitim na nga or nag-brownish na. So, hanggang ito, pinutol ko. Ayan, pinutol ko yung papunta doon sa IC. Ibig sabihin po, sa ganyang paraan ng aking pag-troubleshoot, ay tinatanggalan ko po ng load or disconnecting load from the source. Yan po yung aking technique. Alright, i-zoom in natin para makita ninyo. Okay, ayan. Sabi ko kanina, ito, pag switch mula dito, pag switch on, tatawid yan dito. So tinanggal ko ito, tinanggal ko rin ito. Ayan, tinanggal ko ito, pinutol ko lang dito kasi hindi ko matanggal itong SMD na IC. Tapos tinanggal ko yan, at saka ito. At ito rin tinanggal ko. Ganon din doon sa isang IC, isang paanang IC. So ibig sabihin, wala na pong connection sa output or sa drain. Source na lang at saka ground ang connection nitong pyesa. Pero bakit bumabagsak pa rin yung voltahe at napapasok tayo sa sobrang init nitong resistor na nilagay ko? Okay, kanina akala ko dito sa resistor dahil mataaso, kaya ko nga pinalitan. Tapos ang nangyari ganon, umiinit at nangangamoy siya na masusunog. So, nung tiningnan ko yung pyesa na ito, ay mali yung paglagay nung unang gumawa. Ngayon, ang ginawa ko, binaliktad ko, tinama ko sa kanyang posisyon, ginaya ko dito sa isang natira. At ayun na nga, nung ating paandarin, ay ito umandar na. Okay, so yan po yung ating ginawa dito sa digital weighing scale na ito. Pinahirapan tayo na todo. Ito yung sinasabi ko na kung galing sa ibang kamay, sumasalo tayo ng gawa ng iba, mahirapan tayo. Mabuti na lang kung yung unang gumawa, ibinalik lahat. Kung hindi, ayun, tinatawag natin na ito ay panglalason. Nilalason kasi kung sino man ang sasalo at hindi magawa, siyempre malalason. Ang ibig sabihin no na ay doon dinala, hindi rin magawa, hindi niya kaya yan kasi hindi niya marunong. Ganyan ang panglalason sa kapwa tech. Alright, so dito naibagi ko sa inyo kung ano yung mga ginawa ko at na-okay ko na siya. Isasarado ko na lang ito para magamit na nila. Dahil ito ay umaandar na, ay isarado ko lang muna para mamaya may pakita ko sa inyo ang totoong kanyang ano dito, kasi tinanggal na nila yung screw. Okay, so kung makikita nyo mga idol, ayan o, yung screw ay 3 na lang, so may kulang na 2. So yan ang mangyayari pag tampered na. So ito na mga lods, plug in na natin yung ating gawa. Natakip ko na, i-plug in na natin. Alright, i-on na natin. Yan, easy. Ibig sabihin naka plug in dahil may easy indicator pala. Ayan, diba? Ngayon 00. Ilagay na natin ito dito. Yan, kasi hindi nadala yung tray, yung lalagyan, yung patungan. Ayan, meron tayong 0.158 grams at 00 yung unit price, yung total 00 din.
At siyempre, merong gumagana na. Ayan o. 0. Tapos ito. Diba? Alright. So, i-off natin. Reset. I-on natin. Back to 00. Ayan. Diba? So, okay na ang ating gawa. At bahala na sila dyan. Pag hindi ginagamit, mag-off. Kasi walang battery, hindi siya wala siyang ita-charge. So ayan lang yung makikita natin. Pag nilagyan natin ganyan, di ba? So goods na, okay na yung ating ginawa. At kung hindi ka pa naka-subscribe, subscribe na. At paki-follow na rin, pa-share ng ating video kung nagustuhan mo ang video natin at sa palagay mo ay nakakatulong sa iba. At maraming salamat po sa inyong support. God bless and mabuhay. Bye-bye.